Welcome to Story of Jesus. Quiapo Church Live Mass today. We attend the Holy Mass on Saturday, 2nd November 2024. Saturday of week 30 in ordinary time. For Israel's law it is, there to praise the Lord's name. There were set the thrones of judgment of the house of David. Please be quiet and attend Mass. Subscribe to the channel to follow the next Masses. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, panatiliin mong dumuluhog sa iyong sambayanan ang iyong espiritong pumupuspos sa obispong si San Carlos, upang kami laging magkaroon ng pagbabago sa ipagiging kawangis ng anak mo, para maipamalas namin ang kanyang mukha sa mundo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, ang mahalagay na ipangaral ni Kristo kahit sa anong paraan. Mga kapatid, ito ngayon ang tanong ko, tinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Hindi. Ako'y isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayang sa simula pa'y hinirang na niya. Ibig bang sabihin ngayon na tisod ang Israel ay tuluyan na siyang nabuwal? Hindi. Ngunit dahil sa pagkatisod ng mga Israel, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, umabot sa mga hentil ang kaligtasan, nang sa gayoy maging bulo sa mga ito ang Israel. Ngayon, kung ang paglabag ng mga ito ay naging isang pagpapala sa sanlibutan at ang kanilang pagkabigo ay nakabuti sa mga hentil, gaano pa kaya ang pagbabalik loob nilang lahat? Mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo para hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pansamantala, hindi panghabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuuang bilang ng mga hentil. Sa gayoy maliligtas ang buong Israel, ayon sa nasusulat. Magbubuhat sa siyo ng tagapagligtas, papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob, at ito ang magiging tipan ko sa kanila, pag inalis ko na ang kanilang mga kasalanan. Sa ikalalaganap ng mabuting balita, sila'y naging kaaway ng Diyos, upang magkaroon kayong mga hintil ng pagkakataon. Ngunit ayon sa paghirang, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sayo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Pagkat sila'y magdaranas ng saglit na ginhawa, hanggang yaong masasamay mahulog sa hukay nila. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang lingkod ng Panginooy hindi niya iiwanan. Yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Magbabalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ano kayang mangyayari kundi ako natulungan? Nitong aking Panginoon, marahil ang aking buhay, tahimik ng malilibing kasama ng mga patay. Kapag aking nagunitang ang paa ko'y dumudulas, dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako'y tumatatag. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Sabi ni Jesus na mahal, dali niyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahan kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseyo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inaanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinhagang ito, kapag inaanyayahan ka anino man sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tangging upuan, baka inaanyayahang lalong tanyag kaysa iyo, at lalapit ang nag-aanyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayoy mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. At mabuti kapag naaanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit na nag-aanyaya sa iyo, sa kanyang sasabihin, kaibigan, dini ka na sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon pong umaga ay ang ating pamimintuho sa ating mahal na ina, ang mahal na Birhen ng Santissimo Rosario, at ipinagdiriwang din natin at iniaalala ngayong araw si San Carlos Borromeo. Si San Carlos Borromeo ay napakalaki ng naiambag sa ating simbahan, lalo na nung kapanahunan noong Counter-Reformation. Ibig sabihin, ito po yung panahon ni Martin Luther, na ang simbahan ay mula sa loob ang umuusig mismo sa kanya, isang kabilang na Kristiyano o Katoliko mismo ang umuusig sa kanya. Kaya noong mga panahong iyon ay nagkaroon ng konseho, yung tinatawag na Council of Trent.
At doon malaki ang pagsasaayos ng simbahan sa sakramento, sa pananampalataya, maging sa batas ng simbahan o yung tinatawag na canon law. Si San Carlos ay mahusay pagdating sa batas ng simbahan at mahusay din po siya pagdating naman din sa batas ng lipunan, sa civil law. Ngunit ang isa sa pinakamagandang naiambag ni San Carlos sa ating simbahan ay ang seminaryo, na kung saan doon hinuhubog ang pagpapari, doon hinuhubog ang mga tinatawag upang maglingkod at maging pastol ng sambayanan. Noon po kasi, during the Middle Ages, until the time of San Carlos Borromeo, noon kasi ang pagpapari ay nakadepende kung kamag-anak ka nung pari. Kapag kamag-anak ka nung pari, ipepresent ka lang sa sambayanan at hihingiin ng pagsang-ayon ng sambayanan. Kapag nagpalakpakan na, ibig sabihin, hinirang ng pari iyon. Halimbawa, may pamangkin ako, bago ako pari o obispo, ipinakita ko sa sambayanan yung yung pamangkin ko. Kapag yung pinalakpakan ho yun at nagustuhan ng sambayanan, pari na siya. So, ganun lang po kasimple noon ang pagpapari. Ngunit dahil kay San Carlos Borromeo, nilagyan niya ng sistema, nilagyan niya ng ayos upang mas maipakita na ang pagpapari ay patuloy na pagtulad kay Kristo. Patuloy na pagmumolde upang maihantulad ang pagkatao ng isang pari kay Kristo. Kaya na lang dapat ay minarapat ni San Carlos sa magkaroon ng sistema ang buhay pagpapari at yun yung seminaryo. No? So, kaya malaki ang kanyang naiambag sa ating buhay pananampalataya, buhay paglilingkod, at buhay misyon bilang simbahan. At sa ating ebanghelyo naman po, ayon kay San Lucas, napakagandang paalaala, pagpapakumbaba. Alam naman ho natin ang pagpapakumbaba ay taliwas sa pagmamataas, pride and humility. At alam natin tong pride, one of the 7 capital sins, na kung saan doon nagsisimula palagi ang kasalanan. Kapag mapagmataas ka, maaari ka na maging gahaman. Kapag mataas ka, maaari ka nang maging mapagmayabang. At yung ibang mga kasalanan, maaari mo na rin makamtan kapag mapagmataas ka. Doon nagsisimula iyan. Ngunit, ipinapakita ni Jesus sa mga Pariseyo sa ating ebanghelyo, nakababaan din ang maaaring itapat sa pagmamataas, humility. Which is, yun din naman ang pinanghahawakan noon ni San Carlos Borromeo, humility. Kaya nagkaroon ng seminary formation ng mga pari upang mapatulad kay Kristo. At gayon din po sa ating mga Kristiyano, inaasahan din na tayo ay mapagkumbaba. Dahil kapag tayo mapagkumbaba, pabubuksan ng ating kalooban palagi sa kalooban ng Diyos. Kasi kapag tayo ay may pride, laging masusunod dapat sa atin ay yung sarili nating gusto, yung mga kagustuhan natin sa buhay. Pero kapag hindi dumating yung mga bagay nating inaasahan o yung mga pinlano natin, yung mga inaasahan natin na dapat nating gustong mangyayari, mahirap kapag mapagmataas ka. Madidismaya ka lang, magagalit ka lang. Ayan na, mga kasalanan na yan. Malulugmok ka lang sa kalungkutan. Pero yung kababaang loob po kasi, kung handa tayong tanggapin yung mga mangyayaring hindi naman natin inaasahan, o kumbaga, yung kabukasan ng kalooban natin sa Diyos, kapag may mga mangyayaring bagay, ay isinusuko natin sa Kanya problema, mga bagay na pinoproblema natin sa buhay, issues,
Kapag isinuko na natin sa Kanya yan, at ipinakita natin hindi natin kaya, diyan papasok ang kalooban ng Diyos upang tulungan tayo. Alam kong mas marami ho kayong karanasan, lalo-lalo na sa buhay pamilya. May mga pagkakataon marami tayong pinaplano sa buhay, pero hindi nangyayari. Pero kapag mananatili tayong mapagmataas, pag nananatili tayong gusto, dapat natin ang mangyayari ay yung gusto natin at nasa isip natin, mapoprostrate lang po tayo sa mga bagay-bagay. Pero kung tayo ay mapagkumbaba, handang maging bukas sa kalooban ng Diyos kung ano yung gusto niyang mangyari sa ating buhay, mas madaling tanggapin kung ano ang mga mangyayari. Nung ako po ay nasa seminaryo, so bahagi tinuturo sa amin yung mga pagpaplano sa mga activities. Kaya kapag may event kami sa seminaryo, kapag meron kaming Benefactors Day, Foundation Day, Alumni Homecoming, sa amin po ibinibigay yung pagpaplano. At kami ang gumuguhit at nagdidikta ng mga mangyayari dun sa mga activities. Dahil nga minsan may tukso na gusto naming maging maganda yung activity, at kapag naging maganda yung activity, syempre, yung papuri nun, yung feedback nun, kapag maganda ang nangyari, sa amin babalik. Pero may mga bagay talagang sadyang pumapalpak. Meron ho talagang sadyang pumapalpak talaga kami. At siguro kalooban ng Diyos yun, upang isampal sa amin na hindi kayo magaling. Hindi nyo kaya lahat nang wala ako. At doon, humility, kabukasan ng loob, pagpapakumbaba, doon papasok ang pag-unawa natin kung ano ba talaga ang kagustuhan ng Diyos na mangyari sa ating buhay. Marahil yun po ang paalaala ni Jesus sa atin ngayong araw, na patuloy po tayo maging bukas ng loob, mapagkumbaba, dahil sa ating pagiging mapagkumbaba, ang Diyos na ang bahalang magtaas sa atin at magpuri sa ating kabutihan. Manalangin tayo sa Diyos Amang nasa langit upang matutuhan natin ang kahulugan ng paglilingkod mula sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ating itutugon, Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Bilang simbahan, tayo naway lumabas mula sa ating sariling mga mundo para maglingkod sa kapwa ng may pagmamahal na hindi tinitingnan ng sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Ang mga nasa pampublikong tungkulin, naway ibigay ang kanilang pinakamagaling na paglilingkod sa mga tao kaysa unahin ang sariling kapakanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Atin nawang maipakita ang ating pasasalamat sa mga taong naglilingkod sa atin sa iba't ibang pamamaraan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway tumanggap ng kalinga at paggalang mula sa kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Iyong mga nauna nang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa kaharian ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Sama rin natin sa ating panalangin ating mga sari-sariling pasasalamat, papuri at mga kahilingan.
Kaya hindi ng kahilingan nating Santo Papa at mga obispo, manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Ngayon naming Diyos, hindi madali ang tumulong sa kapwa, lalo na kung mabigat itong gawin. Matutunawa kami kay Jesus na laging handa sa kanino mang nangangailangan ng tulong at bigyan mo kami ng lakas na magawa ito. Nilin namin ito sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, ating pagkainay ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Manalangin tayo. Naman namin lamika, tunghayan mo ang aming mga alay na nasa iyong dambana. Ngayon si San Carlos ay aming ginugunita. Ipagkalubong dito ay aming pakinabangan ang pagiging masagana sa bunga ng gawang kabutihan. Pakundangan sa bigay mo, sa kanyang malasakit sa kapakanan ng tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumainyo rin. Sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Naman namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Carlos Borromeo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayan na mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos na makapangyari, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaas, pinagpala ang naparirito
sa ngalan ng Panginoon. Naman naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, inaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo to sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay nabuhay. Kristo babalik sa wakas. Ama, ginagawa namin ngayon pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, Reynaldo naming Bispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Sana Malabiring Maria, Ina ng Diyos, kay San Jose, kanyang kalis-lisang esposo, kay Sana mga apostol at lahat ng mga banal, na namuhay disdaigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin, ang pagpupuri sa ikararangal mo sa banggitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turnesus nating Panginoon at Diyos, lakas loob nating awitin ng Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
pa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Nilinayan kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kalwalhati, magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan libutan. Ipagkaloob mo sa amin ang itong koden ng Diyos na nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan
Mapapalad ang inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Naman naming mapagmahal, ang pagtanggap namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng tatag ng kalooban na siyang sanhi ng katapatan at kasipagan sa paglilingkod ni San Carlos Borromeo ng may pagmamahal. Sa panggitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakilapit po dito sa harapan ang mga bata para sa pagbabasbas. Thank you. Pagbabasbas sa mga bata. Panginoong Hesukristo, iyong minamahal ang mga bata, niyayakap mo sila at pinagpapala. Sinasamo namin basbasan mo ang mga batang naririto upang sila'y lumaking malusog, bukas palad, makatarungan, mapagpakumbaba, masunurin sa kanilang mga magulang, matulungin sa kanilang kapwa, nagpapahalaga sa buhay, nagmamahal sa bayan, at nagmamalasakit sa kalikasan. Ilayo mo sila sa masama, naway ang kanilang buhay ay maging magandang awit ng papuri sa iyong pangalan. Ikaw na nabubuhay at naghahari, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyong Panginoon, At sumainyo rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhấn like, comment và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.